Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toys, ngayong gabing ito ay tatama natin itong kasinungalingan ng mga DDS. Kasi alam nyo itong mga DDS, ubod ng mga sinungaling. Pinangunahan syempre ng kanilang leader poon, tapos si Harry Roque, Robin Padilla, kung sino-sino pa, yung kanilang mga vloggers, ang ubod din ng mga sinungaling. Ito mga kababayan, ngayong vlog natin na ito, ay papakita ko sa inyo yung kanilang kasinungalingan na sinasabi nila na ito raw si Presidente Marcos ay inilalagay daw tayo sa alanganin. Ibig sabihin, etong ginagawa ni Marcos sa paglapit sa Amerika at yung paglabas niya ng mga executive order, ito raw ay pamamaraan ni Presidente Marcos para ma-provoke etong China at magkaroon ng gera. So yun yung nila, yung kanilang lagi pong ikinakalat at kalat na kalat naman po yan sa social media. Ito nga si Robin Padilla, paulit-ulit niyang sinasabi yun. Kung matatandaan ninyo, pinag-usapan natin yung yung isang press conference ni Padilla na sinabi niya na kapag patuloy nating pinoprovoke itong China, sabi niya mawawalan tayo ng internet. Sabi niya mawawalan tayo ng TikTok. Mawawalan tayo ng tubig, mawawalan tayo ng kuryente. Kaya sabi niya, please lang, wag nating i-provoke ang China. So, nakita ninyo, akala ko ba Robin Padilla matapang ka? Bakit ngayon dyan sa mga interview mo, dyan sa mga press conference mo, parang umaano na yung buntot mo, anong tawag doon? Medyo buhabahag, tama ba? Yung iyong buntot at para bang takot na takot ka sa China. So, ito mga kababayan, gusto lang nating liwanagin para sa lahat po ng mga kababayan natin. Hindi po tayo pro-Marcos. Alam niya naman yan, hindi naman tayo loyalista ni Marcos. Pero tayo po ay pro-government. Kasi sa lahat po ng ayaw natin, ay tayo'y sumuporta sa mga nanggugulo o gustong magpabagsak ng gobyerno. So, bagamat hindi po tayo Marcos loyalist, sinusuportahan natin si Marcos sapagkat siya po ang itinalaga ng Diyos bilang presidente ng ating bansa. Kaya full support po tayo sa Marcos government, pero minsan kapag may mali silang ginagawa, siyempre, kinakailangan nating sawayin, pagsabihan, paalalahanan, pero kapag maganda naman ang ginagawa ng gobyerno ni Marcos, siyempre, kinakailangan nating palakpakan. Yun naman po ang layunin at adhikain ng Batang Maynila Toys. Kaya nga nandito po tayo, itong Batang Maynila community mga kababayan. Alright, katulad itong kinakalat nito mga Duterte supporters na naubod na mga sinungaling. Sinasabi nila na inilalagay tayo, ginigipit tayo ni Marcos. Nilalagay tayo sa langanin kasi kapag nagkagera nga naman, itong mga Marcos madali makakalis ang bansa, tayo daw ang kawawa. Ayan ang pinapakalat nila. At obvious yan mga kababayan, ang dami nating resibo na ganyan ang sinasabi nila. Pero ang totoo guys, eto, pakinggan ninyo ito mga kababayan. Ito ang totoo. Wag po kayong maniniwala dyan sa mga kwento-kwento ng mga Duterte supporters na yan. Kasi guys, eto, papakita ko sa inyo. Ito po ang katotohanan. Alright? Ito. Yan. Okay. Ayan. Nilakihan ko na. Hindi, ano na lang natin. Ito natin. Medyo, hindi, okay na yan. Okay. Lakihan lang natin konti yung ating muka. Ayan, kasi bagong tabas tayo eh. Okay, dito sa ating screen makikita natin mga kababayan. Ito po ay statement mismo ng Philippine Coast Guard at ngayong, ayun po ito, May 4, 2024, ngayong araw po na ito. Ano sabi ng Philippine Coast Guard? Were ordered not to be provoked by China's aggressive actions in WPS. Ayon yan sa PCG o Philippine Coast Guard. Hindi po kami pinagsabihan, wala pong order sa amin kahit sino man, lalong-lalo ng presidente, na kami ay ma-provoke. At gumante o lumaban sa China sa kabila ng kanilang aggressive actions laban sa atin dyan po sa West Philippine Sea. So yung sinasabi ng iba na tayo'y lalaban sa China, tayo'y ipoprovoke natin ng China, gigirahin natin ng China. So ito po ay malaking sampal dun sa mga sinungaling na DDS. Ito mga kababayan, the Philippine Coast Guard PCG won't be provoked by China. Hindi mo kami maiinis, China.
Kahit anong gawin mo, aggressive actions dyan, hindi mo kami mapoprovoke. Kasi alam niyo, yun lang naman hinihintay ng China eh. Yan yung hinihintay ng China. Galitin tayo. At kapag lumaban tayo, yun na ang simula. Kaya ito mga kababayan, sabi ng Philippine Coast Guard, we won't be provoked by China's aggressive actions in the West Philippine Sea. Okay, dyan po sa news conference sa Quezon City, Commodore J. Tariela of the West Philippine Sea Transparency Office of the PCG brushed off public criticisms regarding PCG's response to China's recent provocative action in WPS. Sabi niya, itong Coast Guard personnel ay meron pong chain of command to follow. Ayan mga kababayan, ito, pakinggan natin yung yung interview mismo kay Commodore J. Tariela, itong spokesperson ng PCG para matauhan naman itong mga sinungaling na DDS na sinasabi na pinoprovoke natin ng China. Kasi dito maririnig mismo natin kay Commodore Tariela na wala pong ganong utos at sinasabi nga ni Presidente Marcos ang order sa kanila ay huwag i-provoke ang China. Ito, pakinggan natin mga kababayan itong interview kay Commodore Tariela. Sir, we'd like to know your reaction with regard to the statement released by Senate Minority Leader Coco Pimentel. He said na dapat daw po yung PCG may kakayanan daw pong bombayin yung barko ng China. Dapat daw po yung standard equipment na yung kanyo ng tubig kasi daw po tigataboy tayo ng intruder. Standard naman talaga na meron tayong firefighting na water cannon equipment dahil ito yung pang-responde ng Philippine Coast Guard sa mga pagkakataon na may sakuna sa barko para hindi magkasunog sa mga barko. No? But as to the intention of the good senator na tayo mismo, makikipag-water cannon tayo, I responded to this question of the other media personalities before. As far as the Philippine Coast Guard is concerned, the guidance of the President is very clear. We should not be provoked of all those bullying activities of China. We're still going to deal with them professionally. And if we're going to use our water cannon, ano na lang ang difference natin sa kanila? No? For a deviant Coast Guard organization such as China Coast Guard that endangers the lives of people on board, no? Na gumagamit ng water cannon para manakit, hindi para magligtas ng tao. Ano na lang ang difference natin sa kanila? I would like to believe that the President is correct, that his guidance to the Philippine Coast Guard and the Armed Forces of the Philippines for us to deal with them professionally and not to be provoked of all those bullying tactics and provocative action of China should be the way to go, unless the National Task Force West Philippine Sea is going to give us another changes or amendment of operational details. Okay, so yan mga kababayan, no? Linaw naman siguro. Doon sa mga sinungaling na mga DDS dyan, na sinasabi na pinoprovoke natin ng China, napakalinaw ng sinabi ni Commodore Tariela, mga kababayan, na hindi po tayo gagawa ng anumang bagay para makaprovoke o maprovoke etong China kahit sa kabila ng kanilang aggressive actions dyan sa West Philippine Sea. So ito ay salungat dun sa sinasabi ng mga DDS na ubod ng mga sinungaling na ang gusto raw natin ay gera. So napakalinaw. We will deal with them professionally. Kasi isa pa tong tulongis sa Pimentel na to eh. Wala rin sa ayos eh. Para kasi Robin Padilla eh. Parang sinasabi nila, bakit hindi natin gantihan? Eh mga bobo pala kayo eh. Kapag gumanti tayo, pinoprovoke natin ng China. Ayaw nga ng presidente ng ganun eh. Kasi hindi yun ang plano ng presidente. Yung mga ginawa niya mga executive order, yung mga kanya mga meetings regarding sa West Philippine Sea, ito ay defense. Papalakasin natin ang depensa natin, hindi tayo magsisimula ng gulo. So ang linaw-linaw ng sinabi ni Commodore. Hindi tayo. We were not ordered to be provoked by China's aggressive actions in WPS. Doon sa mga sinasabi nitong mga Duterte supporters sa mga tulongges. Ano ngayon? Napakasinungaling nyo kasi puro kayo paninira. Alinaw-linaw. Walang sinasabing utos na gano'n ng presidente dyan sa Philippine Coast Guard. Meron tayong panira din eh. May water cannon tayo eh. Pero gagamitin natin yung water cannon
sa pag-rescue do sa ating mga kapwa, mga Pilipino nandiyan sa karagatan. In case na may emergency, gagamitin yung pamatay sunog. Pero hindi natin gagamitin yung to retaliate o kaya maging offensive tayo dito sa mga nambubulit sa atin dyan sa West Philippine Sea. Kasi ano pinagkaiba natin sa kanila pag nagkaganon? Di ba? So itong si Harry Roque, itong si Padilla, maging eto si dating Pangulong Presidente, napakasinungaling ninyo eh. Sinasabi nyo sa taong bayan, ito, yan, ulit-ulit yung sinasabi, ito si Marcos, lumalapit sa Amerika. Gusto tayong mailagay sa alanganin, gusto niya magkagera. Napakalinaw, mga kababayan. No? Walang utos ang presidente at ayaw niya na i-provoke natin ang China. Bagamat meron tayong mga ginagawang mga hakbang para palakasin ang ating depensa, pero never na nagbigay ng instruction ng presidente na magpa-provoke tayo. Talagang hayaan mo lang sila. Hayaan mo lang sila. Di ba? Ibig sabihin ba kapag hindi ka gumante, duwag ka? Hindi. Hindi. Matalino ka. At pinoprotektahan mo yung bansa mo. Kaya hindi ka gumagante. Eh siguro kung kung iba-ibang mga presidente, baka gumanti na yan eh. Pero hindi eh. Hindi ganoon ang presidente natin. Doon siya nagsasabi na inilalagay ni Marcos sa alanganin itong bansa natin. Ayan, malaki sapal sa inyo sa kasinungalingan ninyo. Yan, kitang-kita mismo, narinig ninyo kay Commodore na wala pong utos ang presidente natin na ganyan. In fact, sabi niya, hayaan nyo lang sila. Kasi nga, ayaw niyang may mangyari sa bansa natin. Ayaw niyang may mangyari dito sa kapwa natin mga Pilipino. Di ba? So ito mga kababayan, basahin ko lang itong nilabas ng report na ito. Ito, pakita ko na sa inyo. Presidential Communications Office. Ang sabi rito, the Philippine Coast Guard, PCG, won't be provoked by China's aggressive actions in the West Philippine Sea. In the news forum, ayan nga, sabi ni Commodore J. Tariela ng West Philippine Sea Transparency Office of the PCG, hindi totoo yung mga criticisms. At wag pansinin yung mga sinasabi nila na kinakailangan gumanti tayo dito sa China. Kasi sabi niya meron siyang sinusunod na chain of command. Meron siyang may nagbibigay sa kanya ng instruction eh. We have a chain of command. Di ako pwedeng basta-basta lang yung bugso ng aking damdamin ng susundin ko. Tutuusin, galit na ako, pwede kong gawin yun. Pero, hindi ko ginagawa kasi merong chain of command, meron akong dapat sundin. And we respect the guidance of our President. The guidance of the President is that we should not, makinig sa mga sinungaling na DDS vlogger dyan. Makinig kayo. Sabi mismo ni Commodore J. Tariela, we respect the guidance of our President. The guidance of the President is that we should not be provoked. We should not be the reason of intensifying the escalation for China to justify to once again bring the next level of aggression kung ano man ang plano nilang gawin. Sabi ni Tariela, sa mga sinungaling na Duterte supporter dyan, mga DDS, alinaw-linaw naman eh. We should not be the reason of intensifying the escalation for China to justify to once again bring the next level of aggression kung ano man ang plano nilang gawin. He said the Coast Guard personnel share the level of emotion the public is experiencing. Nararamdaman namin eh. Marami ng galit, marami na talagang pag nakikita nga natin guys, pag nakikita natin yung mga ginagawa nilang pambubuli, yung mga video, grabe. Para bang gusto na natin sumabog, gusto natin labanan, gusto natin girahin, kung pwede nga barilin na yung mga yun. Pero hindi eh. Sabi, but we cannot do otherwise. Because we have to comply and we know for a fact, we trust our Commander-in-Chief, the National Task Force West Philippine Sea, of course, the National Security Advisor, but we have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese Coast Guard. Yan. Galing. Saludo ako sa inyo dyan sa PCG, Philippine Coast Guard, grabe. Yan ang mga dapat talagang mga opisyalis. 'Di ba? Yung sumusunod, hindi yung madadala ng emosyon kasi ito si Harry Roque, mga yan, nadadala ng emosyon eh. Hindi ganoon eh. Kinakailangan mautak ka, gamitin mo isip mo.
At kinakailangan sumunod ka sa chain of command. Gusto na nila eh. Sa totoo lang, kapag nakikita natin, di ba galit na galit tayo. Gusto natin girahin na itong, itong China. Pero hindi eh. Kasi may sunusunod tayo. We trust our Commander-in-Chief, the National Task Force West Philippine Sea. Of course, the National Security Advisor. We have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese Coast Guard. The PCG official said it's unfair to describe the Coast Guard personnel as cowards. So tama. Ito yung sinabi ko. Hindi porke hindi sila gumaganti, duwag sila. Ang duwag yan yung puro salita lang. Kasi kayo, wala kayo dun sa actual. Subukan nyo pumunta ron. Oh. Magagaling magsalita ito mga to. Sinasabi nyo, duwag itong Coast Guard. Hindi. Hindi porke hindi ka gumaganti, duwag ka na. Mas duwag yung puro salita, pero wala namang ginagawa. Sa totoo lang, we are just doing our patriotic duty. Grabe. Grabe, kinalbutan naman ako nun. Grabe. Ito yung mga nagmamahal sa bayan. Grabe sabi nila, hindi naman porke hindi kami lumalaban, duwag kami, sabi niya. Sabi niya, kaya hindi kami lumalaban kasi ginagawa lang namin yung aming patriotic duty. Kasi kami, pag sinunod namin yung nararamdaman namin, baka maging issue, baka magkagera, kami pa maging dahilan para magkaroon ng gera. Sabi nila, hindi porke hindi kami gumaganti, duwag kami. Grabe yung grabe yung sinabi ni Commodore. We are just doing our patriotic duty. Yun po yung totoong patriotism, hindi katulad ng iba dyan na puro salita, puro ngawa. Pero ang totoo, mas kampi sa China kaysa dito sa bansa natin. Saludo ako, grabe. Saludo ako dito kay Commodore. Grabe Commodore J. Tariela. Grabe yung sinabi niya. Hindi porke wag niyo pagsabihan na kaya hindi gumaganti kasi duwag. Hindi. We are just doing our patriotic duty. Sampal ito eh. Sampal ito dyan sa mga Duterte, mga sinungaling na Duterte supporter. Na ang galing lang magsasalita, pero subukan mo dyan sila sa pwesto, dyan sila sa sa sitwasyon. Baka hindi mo alam, baka una pa magtakbuhan yan eh. Diba? Puro na lang paninira, puro kasinungalingan. Ayan, sampal sa inyo, aliwa-liwanag. Hindi inutos ni Presidente Marcos na iprovoke ang China. Kahit galit na ito ating mga Philippine Coast Guard, hindi nila ginagawang gumanti. Kasi sinusunod nila yung chain of command. At ginagalang nila yung guidance ng Presidente. We trust our Commander-in-Chief. But we have to maintain professionalism in dealing with this kind of bullying of the Chinese Coast Guard. Kaya doon sa mga nagsasabing duwag itong Coast Guard, kayo po ang mga duwag. Kasi sila, ginagawa lang nila yung kanilang patriotic duty. Grabe. Chinese Coast Guard's vessels blasted water cannons against PCG's BRB Bagakay, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BRP Dato Bangkaw last April 30 causing 2 million in damages. Ayan mga kababayan. So napakalinaw naman guys. Napakasinungaling talaga netong mga DDS na ang talagang layunin lang ay sirain itong ating gobyerno, pabagsakin si Marcos. Kakalat sila ng kasinungalingan na gusto raw ni Marcos na ipitin ang bansa natin at ilagay tayo sa langanin at isabak tayo sa gera. Pero ito, napakalinaw mga kababayan. Napakalinaw na walang instruction ng Pangulo at ang sabi niya, wag na wag tayong magpapaprovoke sa China. Ay po, wala pong masabi, grabe. Hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako doon sa sinabi ni Commodore. Hindi po sila duwag, ginagawa lang po nila ang kanilang patriotic duty. At sumusunod lang sila sa utos ng mas nakakataas. Hindi katulad ng mga buwisit na mga ang ginagawa lang dyan, puro paninira, puro rally. Imbis na tumulong sa bansa, puro paninira.
Ewan ko sa mga taong ito. Alright, so yun lang mga kababayan. Sana nasampal sa mukha kaliwat kanan itong kasinungalingan ng mga DDS. At katunayan lang to, ito'y patunay na wala pong ganong balak ang Pangulo na ilagay tayo sa langanin, ilagay tayo sa gera dahil ang gusto nga niya, wag tayong magpapaprovoke sa China, wag tayong magpo-fall sa trap na itong tulonggis na China na ito. Alright, so yun lang. Tutok-tutok lang po sa Batang Maynila to. Isa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.